Okay. So, ito yung ginawa kong sample plans for Elijah, Justin, and Ezekiel. So, unahin na natin yung kay Ezekiel para magka-idea kayo. By the way, ang ginamit kong plan dito ay ang ginawa nating product, kinustomize natin is yung Pro Health Prime. Like what I've said, ano siya, specific for critical illness or death, whichever comes first. Kung mapapansin nyo dito, 20 years to pay siya. Ang coverage niya is 0 to 60. Ibig sabihin lang nito, pwedeng mag-apply ang clients age 0 to 60. So, yun yan. Now, yung coverage, daanan natin isa-isa. Saka yung premium. Unahin na natin tong kay Ezekiel para makita niyo yung kaibahan niya. Actually, yung plan pala na ginawa ko for the three of them, pare-parehong Pro Health Prime. Kasi, na-mention ko rin kanina, sa ibang plans kasi, pag bata, wala pang critical illness. So, mas maganda dahil yun nga, hindi naman natin masasabi, possible pa rin naman natamaan or magkaroon ng critical illness ang bata. So maganda na meron tayong coverage. So itong plan na to, although specific siya for critical illness, meron din siyang investment. Medyo malaki ng konti yung investment niya compared to other plans like yung regular plan or ProLink Assurance Account Plus na pagbabayaran mo is nasa ano yun, until age 100. So yun. So ito, ang coverage niya, by the way, ang total premium nito every month is 1391.75 for a 9-year-old na male. Ang coverage niya, Pro Health Prime number 1, 500,000. Ibig sabihin lang nito, ito yung death benefit natin. 500,000 siya. Pag nawala tayo. In any reason, critical illness, accident, 500,000 yung makukuha ng declared natin na beneficiary. Now, yung number 2, nakalagay dito, 250,000, which is early stage cancer. Dito, specific siya for cancer. Pag na-diagnose tayo ng stage 1 or stage 2 cancer or yung insured, 250,000 yung pwede nating makuha, which is i-advance lang siya dito sa 500. Ayan, yung late stage. Kasi ang ibig sabihin yan, pag na-diagnose tayo ng late stage na cancer, matic, terminated yung plan, 500,000 yung makukuha natin, which is yun din yung death benefit. Kaya ano siya, whichever comes first. Now, yung number 4, hospital income benefit. Sa ibang plan natin, pag bata, wala talagang hospital income benefit kasi hindi pa naman sila nag-earn. Pero dito, since specific siya for critical illness, meron siyang daily hospital income na 625. Just in case, ma-confine sa hospital due to critical illness, 625 yun. So, kung halimbawa, 10 days sa hospital, naka-confine, 6,250. Tapos, post-hospitalization, paglabas, 5,000 naman. Eh, yung number 6 to number 8, kung napansin nyo, select 52 CI, these are the benefits for additional 52 critical illness. Ibig sabihin, ano-ano ba yung mga critical illness na covered natin? So, 52 yun. Pwede kong isend ang list or ang inclusion or scope nung 52 critical illness natin. This is 50%, which is 250,000 pag na-diagnose. Late stage na nga pala to, sorry. Late stage siya. And then, 313 naman per day ang hospital income benefit. And then, 5,000 din yung post-hospitalization. Now, yung number 9, kung mapapansin nyo, pay your waiver for regular premium benefit, 16,701. This is the annual premium, which is 1,391.75 per month. Anong ibig sabihin nito? Kung sino yung naka-declare na policy owner, which is in this case, si Mami, pag may nangyari sa kanya na on woods, pag nag-surrender tayo kay Lord na hindi pa bayad yung policy, which is 20 years tong policy, di ba? Hindi na magbabayad yung bata. Since may waiver tayo. By the way, yung waiver, mag-terminate nga pala to pag nag-25 na yung bata. So, in this case, 9 years old na si Ezekiel. So, merong 14 years pa na magiging active tong number 9. Pag nag-25 na siya, mawawala na to, terminated na to. Kasi kaya na niyang mag-work eh. Actually, by the way, transferable nga pala to. Pag nasa legal age na ang mga bata, kaya na nilang mag-work. Let's say 22, 23, may work na, kaya na nilang i-shoulder tong 1,300 per month, pwede nyo nang i-transfer sa kanila yung pagbabayad. 20 years lang naman siya. Ganun siya nag-work. Now, yung fund, same din nung fund nung sa elite plan natin, which is 50/50 equity index, which is sa local stock market natin, and then global equity navigator, global stock market naman siya.
Alright? And then, ito yung fund. Ito yung investment nila. First year pa lang din, 10 years old na siya noon. Kung mapapansin nyo, maliit pa lang yung allocated fund. Sa ano talaga siya, fifth year, magsa-start ng 100% yung allocation ng investment. Kaya pag short term mo siya titingnan, baka isipin lugi. Pero pag long term mo siya titingnan, not bad. Kasi kung nabayaran mo yung plan ng 20 years, imagine mo 16,701 lang yung binabayad mo annual. By the way, kung mapapansin nyo, tumaas siya sa 11th year, di ba? Ang ginagawa kasi ni ProLife, nga pala, sa first 10 years, pag nabayaran mo yung plan, no withdrawal, no late payments, by 11 to 20th year, magdadagdag na si ProLife ng 10%, kaya 18,300 na yung pumapasok sa investment. So sa 20 years, na nagbayad ka ng, tingnan natin, para lang din makita natin yung total amount. Sa 20 years na nagbayad ka ng 16,701 times 20, 334 ang binayaran mo for 20 years, pero ang coverage mo pa rin dyan, 500,000, hindi magbabago. Pero ang investment mo, naglalaro na sa 389 to 700,000. So not bad. Parang nag-ipon ka lang na may tubo, pag long term mo siya titingnan, plus guaranteed pa yung 500,000 na death benefit. Pwede namang itaas yung yung coverage to let's say 1M, kaya lang tataas din yung premium natin. More or less maglalaro yung premium kung itataas natin sa 1M, mga 2,000 plus yung magiging premium niya. So yun. Same lang naman yung plan, yung coverage nung tatlo, pare-pareho, nagkaiba lang siya sa premium. Kasi yung kay Ezekiel, 9 years old, 1,391. Tapos yung kay, yan natin. Ay, bakit ayaw niya mag-scroll? Scroll down. Yan. 1,391 kay Ezekiel. Tapos kay Elijah, by the way, eto pala, si Elijah is, nasaan na yun? Ilang taon na ba siya? 15. Kung napansin nyo, 15 na sa Elijah, pero ang premium niya is 1,371 lang. Bakit? Ang tanong, bakit mataas yung premium ng lalaki? Totoo yun. Dito sa Pro Health Prime, mas mataas ang premium ng lalaki, regardless of the age. Minsan kahit pareho sila ng age, or mas bata yung lalaki, tapos mas matanda yung babae, mas mataas pa rin yung premium ng lalaki. So, ganun siya. Kung napansin nyo, pesos lang naman. Parang nasa 20 pesos lang yung difference. So, yun. Kay Elijah, 1,371.34. Kay Ezekiel, 1,391.75. Kay Justin is 1,487. So, yung coverage niya, pare-pareho lang ang nilagay ko. 500,000 yung critical illness. So, 1,487.17 plus 1,391.75 plus 1,371.34. Nasa 4,200 per month silang tatlo. Pero yung fund nila, kanya-kanya naman siyang fund, withdrawable. Pwede din siyang makita ng buo. Kanya-kanya naman siya. So kung titingnan nyo to, at the age of 60, nasa 800 to 7M na yung kay Elijah. Ay, by the way, ito palang plan na to, itong Pro Health Prime, since gaya nga nasabi natin, specific siya for critical illness. Kung napansin nyo, at the age of 85, pag na-reach ng client or nung life insured, yung age na 85, without claiming any coverage, ang mangyayari dito, ibabalik ni ProLife or ibibigay na ni ProLife yung 500,000 plus kung magkano yung naiwan sa investment fund. Halimbawa, kung nag-withdraw ka, tapos may naiwan dito, ibabalik na yun. Kasi terminated na yung plan at the age of 85. Hanggang 85 lang siya. Hindi tulad ng elite plan. Yung elite plan hanggang 100 yun, hanggang sa matsugi tayo ng 100. Pag umabot ka ng 100, wala na, balik na sa yung fund, terminated na yung plan. Ganun siya nag-work. Pero itong Pro Health Prime natin, isa pa sa difference itong Pro Health Prime nga pala, dun sa ibang plan, like yung Elite, yung Pro Link Assurance Account Plus, which is yung regular, ito, ang coverage ng critical illness niya is up to age 85. Yung Elite, ang coverage niya hanggang age 70. So, yun yung difference. Kasi ito, specific talaga siya for critical illness. Yun lang. Send ko yung screenshot nitong mga plans na to or summary para ma-review nyo din.